Dahil sa pagdama sa aura ng Demon King sa paligid niya, labis na natakot ang ating bida. Nagsimulang tumulo ang pawis mula sa kanyang noo, at kinakabahan siyang bamulong sa sarili. Ito ang tunay na katawan ng Demon King na tumatawid sa harang. Iniisip niya sa takot, kahit na napatay ko ang dalawang clone ng Demon King sa aking kasalukuyang estado, hindi pa rin ako katapat ng isang tunay na Demon King. Pagkatapos ay muli siyang bamulong ng balisa, ngunit nasa panahon ako ng pagsubok ng Primal Rune, at talagang wala akong mapagtatagwan, ano ang dapat kong gawin. At sa sandaling sinabi niya ito, agad niyang pinasabog ang malakas na asensya ng God of Deadly Poison sa paligid niya. Pagkagawa niya nito, kumalat ang malakas na lason na gas sa paligid niya. Pagkatapos gawin ito, naging alerto siya at tumingin sa direksyon kung saan nagmumula ang aura. At bigla, sa mismong harapan niya, lumitaw ang isang level 91 Demon King, at kitang-kita ito sa gitna ng maitim na apoy. Nang makita ang Fire Spirit Demon King na ito, nagulat ang ating bida at sinabi, ito ang Fire Demon King Spirit. Pagdating nito, nakita nito ang lason na gas sa lahat ng dako. Hindi pa rin ito makita ang ating bida sa loob nito, kaya nagtanong ito, nandito ba si Lin Moyo? Samantala, tumingin sa unahan ng ating bida, nanginginig, at bamulong sa takot, bakit hindi nawala ang Abyssal Fire kahit lumitaw na ang Demon King? Hindi kaya mahigit sa isa na Demon King ang bumaba sa lower space? Habang sinasabi ito ng ating bida, sa mismong sandaling iyon, isang hari ng demonyong apoy ang humawi sa lason na ulap at lumapit sa kanya, na nagsasabing, bago sila bumaba, kukunin muna kita at ihaharap sa emperador ng mga demonyo para sa gantimpala. At sa sandaling damaykit ang espiritu ng apoy na iyon sa lason ng ating bida, sumigaw ito sa sakit, at sumisigaw, anong klaseng lason ito na labis na nakakaapekto sa aking katawan? Kahit ako ay hindi kayang tiisin ang kaagnasan nito. Sa halip na lumapit sa ating bida, mabilis itong tumakas palabas ng lason na gas, at lumayo ng kaunti, galit nitong sinabi, batang tao, tigilan mo na ang pakikipaglaban, ang apoy ng aking sambahayan ay kayang sunugin ang lahat. Kapag nasunog ko na ang lahat ng lason na gas na ito, iyon na ang sandali ng iyong kamatayan. Sa loob ng lason na ulap, nakaligtas pa rin ang ating bida dahil lamang sa lason. Ngunit hindi siya magtatagal, dahil ang paggamit ng kasanayan sa lason ay mabilis na nauubos ang kanyang kapangyarihan. Upang makatakas sa demonyong apoy na ito, sinimulan niyang gamitin ang lahat ng magagamit sa kanyang inventaryo. Sinubukan niya ang mga Pildores, Teleportation Stone, lahat ng mayroon siya, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Sa pagkakita nito, walang magawa siyang nagsabi, sa panahon ng pagsubok ng Primal Rune, hindi lamang ako hindi makagamit ng Abyssal Teleportation Stone, maging ang perlas ng dragon ng matandang Earth Dragon ay hindi makakatulong sa akin na makatakas sa walang hanggang larangan ng pagsubok. Ngunit bigla niyang sinimulang maramdaman ang malakas na aura ng mas marami pang Demon King na papalapit. Sa pagdama sa kanilang aura, lalo siyang natakot, at nag-iisip, totoo ba na ang Abyss ay nagpadala ng higit sa isang Demon King? Kailangan kong bumalik sa sinaunang lungsod. Desperado siyang pabalik sa sinaunang lungsod sa lalong madaling panahon. Para dito, inilabas na niya ang Teleportation Stone upang mag-teleport sa sinaunang lungsod ng Shanxia mula sa kanyang inventaryo. Habang hawak ito sa kanyang kamay, tiningnan niya ito ng may matinding takot at pagkadismaya. Samantala, sa labas, tiningnan ng Flaming Demon King ang lason na gas at sinabing, patayin ang lason na gas na ito. Sa sandaling sinabi niya ito, maraming agos ng malakas na enerhiya ang nagsimulang sumugod patungo sa lason na ulap. Pagdating nila doon, sinimulan nilang burahin ang lason na gas sa isang kumpas. Iba't ibang uri ng enerhiya ang nagsimulang tanggalin ang lason na ulap, kasama na ang Flaming Demon King, na sumusunog sa lason na gas. Nasunog ang lason na gas, at sa sandaling inalis nila ang lason na gas, bahagya silang nagulat nang wala silang makita sa loob. Ano ito? Saan nagpunta ang batang lalaki sa loob? Tanong ng isa sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ng isa pa, ang batang iyon ay malamang na gumamit ng Teleportation Stone upang tumakas. Sa sandaling ito, higit sa isang hari ng demonyo ang narito. Ang Demon King ng Dark Lord, ang Demon King ng Ice Flame, lahat sila ay narito. Tumatawa sila habang nag-uusap.
Tumawa ang Ice Demon King at sinabing, ang Primal Rune ay maaari lamang umiral sa loob ng walang hanggang larangan ng pagsubok. Hindi siya makakatakas. Huwag kang mag-alala. Sa pagdinig nito, tumawa rin ang isang demonyo na nakatayo sa likod niya, na nagsasabing, oo, tama ka. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga hari ng demonyo na naruroon ay nagsimulang lumipad ng magkasama, na nagsasabing, dapat siya ay nasa sinaunang lungsod ng Xiangxia ngayon. Pagkatapos nito, ang kwento ay direktang lumipat sa teleportation array ng sinaunang lungsod ng Xiangxia, kung saan nag-teleport ang ating bida at dumating ng diretso sa loob ng array. Sa sandaling lumitaw siya, ang pulang kulay na enerhiya ng Primal Rune ay naging nakikita doon. Dahil sa pulang sinag na ito, ang mga taong naruroon sa lugar ay nagsimulang sumigaw sa gulat. May sumisigaw, ito ang Primal Rune. May iba naman, na nasa sabik, ay nagsasabi, ito ay magandang balita. Maaaring isa sa mga malalakas na miyembro ng ating lahi ng tao ang nakakuha ng Primal Rune. Sa pagkakita lamang sa pulang sinag, isang malaking kaguluhan ang kumalat sa buong lungsod. Si Feng Yiming, ang lord ng sinaunang lungsod ng Xiangxia, ay nagsimulang tumakbo patungo sa array. Habang papalapit siya at nakikita ang ating bida sa loob ng array, sumigaw siya mula sa malayo, ito si General Lin. At sa pagsasabi nito, nasabik siya, na nag-iisip sa kanyang sarili, baka nakuha niya ang isa pang Primal Rune. Sa sandaling iyon, nagmamadaling sumigaw ang ating bida patungo sa kanya, Lord Feng, hinahabol ako ng 5 Demon King, wala akong matatakasan ngayon. May kakayahan ba ang sinaunang lungsod na labanan ng mga Demon King? Sa pagdinig nito, labis na natakot si Feng Yiming. 5 Demon King. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo habang nag-iisip siya sa takot. Simula nang maging ako ang lord ng sinaunang lungsod, hindi ko pa nakita ang mga demonyo na nagpadala ng napakaraming Demon King ng sabay-sabay, at hinahabol lang nila si Lin, ang Divine General. Sa paglapit sa ating bida, sinabi ni Feng Yiming sa kanya, Divine General Lin, huwag kang mag-alala, dahil ang sinaunang lungsod ng Xiangxia ay matagal nang nakatayo sa mas mababang espasyo sa loob ng libu-libong taon, may dahilan kung bakit. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas sa lahat ng nasa lungsod, inaatake tayo ng mga demonyo. Humanda ang hukbo ng sinaunang lungsod para sa labanan. Iaktiba ang pananggalang na kalasag ng sinaunang lungsod. Sa sandaling marinig ito ng lahat, kumalat ang takot sa buong lungsod. Lahat ay nagmadaling kumilos. Ang mga tao ay nagsimulang tumakbo patungo sa lungsod, at ang mga Demon King ay nasa lahat ng dako. May sumisigaw, aatake ang mga halimaw. May iba naman na sumisigaw, naglunsad ba ng atake ang mga demonyo? Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap ng may pagkabalisa, na naghihimok sa isa't isa na sumali sa hukbo sa lalong madaling panahon. Sumali sa hukbo, labanan natin ang mga demonyo. Ngunit bigla, sumigaw ang ilang tao sa harap habang nakaturo sa unahan, tingnan ninyo iyon. Isang malaking hukbo ng demonyo ang papalapit mula sa harap. Ang nangunguna sa kanila ay ilang Demon King, at sa likod nila ay isang napakalaking bilang ng mga tropa, na ganap ng pumapalibot sa lungsod ngayon. Dahil sa utos ng Lord at sa paningin ng napakaraming hukbo ng demonyo, ang kayamanan ng sinaunang lungsod, na kilala rin bilang Ghoul Tower, ay inaktiba. Nagsimula itong sumikat ng may malakas na liwanag, at sa isang kidlat, bumuo ito ng isang pananggalang na takip sa paligid ng buong sinaunang lungsod, ganap na sinilyo at sinigurado ito. Ang buong lungsod ay nakulong sa loob ng isang protection shield habang ang mga demonyo sa labas ay ganap na pinalibutan ito. Sa sandaling iyon, malakas na umungal ang isang Demon King. Mga tao, ibigay ninyo si Lin Muyo, o papatayin namin kayong lahat. Sa pagdinig nito, matapang na tumawa si Feng Yiming at sumagot, mangarap na lang kayo. Gaano kalaking lakas ba ang mayroon kayong mga Demon King ng Abyss kapag pumapasok sa mas mababang espasyo? Sa mga walang kwenta lamang na scrap ng isda at hipon, gusto ninyong sirain ang sinaunang lungsod ng Xiangxia. Talagang hindi ninyo alam ang inyong mga limitasyon. Sa pagdinig ng sagot na ito, nagalit ang lahat ng mga Demon King. Kaya, naglakas loob kayong magpakatigas. Lahat kayo ay naghahanap ng kamatayan. Habang sinasabi nila ito, pinakawalan ng lahat ng mga Demon King ang kanilang malalakas na aura ng magkasama.
Gayunpaman, inilagay ni Feng Yiming ang kanyang kamay sa tore ng lungsod at sinimula ng pag-aktiba ng atake nito. Hindi kayo makakatakas. Parating na ang kulog upang salubungin kayong lahat. Sa sandaling iaktiba niya ang tore, umalangaw ang kulog mula sa loob. Malaking dami ng kuryente ang nagtipon sa labas, at nang sapat na ang enerhiya na nabuo, tinamaan nito ang mga halimaw sa labas. Ang mga halimaw na tinamaan ng kidlat ay sumigaw sa matinding sakit habang nasusunog at namamatay. Sa isang atake, inalis ni Feng Yiming ang napakaraming bilang ng mga halimaw. Gayunpaman, pagkatapos gawin ang atake na ito, medyo napagod si Feng Yiming. Hindi niya kayang maglunsad ng isa pang atake ng napakabilis. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit ang ating bida at nagtanong sa kanya, City Lord Feng, ayos lang po ba kayo? Nang makita ang ating bida, ipinaliwanag ni Feng Yiming, ang tore na ito ay tinatawag na Ghoul Tower. Ang core nito ay naglalaman ng Thunder Core. Upang mapalabas ang kapangyarihan ng Ghoul Tower, kailangang tiisin ang kidlat na pinakawalan ng Thunder Core. Bilang Panginoon ng sinaunang lungsod, halos hindi ko kayang tiisin ang parusa ng Thunder Core. Nang marinig ito, sinabi ng ating bida, Kidlat, gusto ko itong subukan. Nang marinig ito ni Feng Yiming mula sa ating bida, nalito siya at nagtanong, General Lin, sigurado ba kayong magagamit ninyo ito? Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ating bida ng may kumpiyansa, pagkatiwalaan ninyo ako, walang magiging problema. Habang sinasabi ito, lumapit siya sa Thunder Tower at inilagay ang kanyang kamay dito. Agad siyang nagsimulang magpakawala ng kanyang kapangyarihan sa loob nito. Muling naaktiba ang tore at nagsimulang bumuo ng makapangyarihang kidlat muli. Sa labas, ang mga tao ay tumingala sa langit na puno ng mga demonyo at nagsimulang mag-usap-usap. May nagsabi, kaya lumabas ang mga demonyo ng buong puwersa para lang patayin si General Lin. May isa pang nagsabi, kaya nakuha ni General Lin ang pangalawang Primal Rune. Mukhang natatakot ang mga matataas na opisyal ng demonyo sa kanyang pag-angat. May iba pang masigasig na nagsabi, si General Lin ang henyo ng ating lahi ng tao. Dapat natin siyang protektahan. Samantala, sa labas, lahat ng mga Demon King ay inutusan ng kanilang mga tropa, lipulin ang Xiangxia Ancient City. Nang marinig ang mga Demon King, lahat ng mga halimaw ay sumugod pasulong para sa pag-atake. At sa parehong oras, patuloy na ibinubuhos ng ating bida ang lahat ng kanyang lakas sa Thunder Tower, na nagiging sanhi ng unti-unting pagbuo ng malakas na kulog sa napakalaking dami. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Anong mga pagbabago ang naghihintay sa atin sa susunod? Siguraduhin na i-rate ang kabanatang ito out of 10 sa comment sa ibaba. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, mag-ingat at paalam.